Gusto ko munang trying to reconnect na naman. Gusto ko munang kunin itong topic na ito. Kasi tatlong bansa na ang nagkukuhan sa atin ang nakikiramdam na. Dahil nga napipinto na itong Great Reset na ito Kaya kinakabahan na sila. Ito yung China, US at saka Singapore. Bakit napasama ang Singapore? Kasi sa UBS Singapore, nakalagak yung mga treasury bond na nakakuan doon sa JP Morgan. Pero itong Wells Fargo, hindi ko masyadong pinapansin nito dahil maliit na kuan lang ito monetize ito Mula sa $1 hanggang $100. Samantalang JP Morgan ay milyon ang halaga sa silver edition, samantala sa gold edition ay bilyon. At yung may 10 dito na nakatabi sa PNB Naga, yan ang pinaglagyan ni Marcos na sikreto. Kaya nga ginawa niyang PNB, yung central bank, upang mahawakan niya yung na yan, yung mga treasury bond na yan. Pero may mga silver edition pa rin doon. Pero may mga kalakihan dahil yun ang sinasabi ko, 2 barko na isiniksik sa isang malaking lungga, nakapasok doon, pagkatapos pinaputok nila yung bunganga ng kuweba doon na nakakuan sa dagat, kaya hindi nila makita. 2 katao lang nakakaalam niyan, yung isang kakilala ko at saka ako, pero hindi ko nasasabihin kung sino yon dahil madidelikado din siya. Ngayon, kung Great Reset na, wala nang halaga ang pera. Kasi 1975, nung ibinatay ang dollar sa oil, yung langis, dahil upang makatulong sa pagbabayad ng Amerika, sa Amerika. Dito sa mga treasury bond na ito, binigyan ni Marcos ng karapatan na maikuan yan dollar na yan. Kaya yung pera ng kaya yung dollar na mula 1975 pabalik, ay yun lang ang pwede nilang gamitin. Pero itong dollar ngayon, na lumalabas ngayon, ay mula 1975 onward, ay puro mga peke na yan, fiat money. Kaya ngayon, apektado na rin lahat. Ngayon, dahil nga doon sa ipinalit nilang dollar na ay sa mga treasury note na nakakuan, yan ang ngayon ang ginagamit nila. Pero hindi naman nila pwedeng ipalitaw na kuan yan na galing sa treasury bond. Kaya nakakakuan yan napakahirap niyan. Kaya nga ang nangyayari diyan ngayon ay puro fiat money na yan. Pati yung polymer na yan, hindi na nila pwedeng ipalabas yan. Dahil nagreklamo ako sa IMF kay Georgina, kay Kristalina Georgina. Kaya nga nagpunta yung dito, yung World Bank, upang bigyan babala si Marcos. Kaya nervyoso na yan natakot na yan upang magkuan yan, nag-adik-adik yan. Nagkuan na, nung malaman niya yan, nagkukuan na siya ng, lalong lumala yung pagsisingkot niya ng cocaine. Bakit kamo? Dahil makukuan na dahil sa mga pagnanakaw nila.
dahil wala nang dumarating na pera mula sa IMF eh. Kaya yung mga sahod ng mga empleyado, delay na. At ang inaalagaan na lang nila, ito mga pulis. Yung tungkol sa paghahanap nila ng ginto sa Dupax Island, ay mabuti pa itigil na lang ninyo. Dahil mapaparusahan na kayong mga pulis. Kaya ito si Kaiton, gago ito eh. Sabi mo, talagang tinatarantado niya yung mga kababayan niya eh. Bakit ko sinabing ganon? Kasi, nung makapasok na yung Google doon naman siya nagsalita na pinaglalaban daw niya, ulol ka, putang ina kang Kaiton ka. Putang ina ka. Inantay mo muna makapasok at saka mo sasabihin yan, nasaan ka nung mga panahon na kailangan kanila. Yan ang ngayon, yun sa Kapayaw, linuloko nila ang tao. Ang sabi nila, 1,200 daw ang sahod. Samantala, nung 450 na lang daw. Kaya wala nang pumayag. Kasi wala na silang magagamit na pera. Yan ang sinasabi ko. Yung mga treasury bond na yan ngayon ang kwan. Kaya kung bubuksan ko, kukunin ko yung mga treasury note doon, ay sigurado yung kwan na yan. Lahat ng pera ng Amerika, makukuha lahat dito eh. Kasi yung mula 1975 backward, yun na lang ang pera nila eh. Eh kung ibabayad sa atin, hindi naman sila pwede mag-imprenta na dahil Great Reset na nga eh. Kaya yan ang inaabatan ng mga itong sinasabi ko nga na China, US, China at saka Singapore. Ano nagkaroon ng US debt ang Singapore samantalang nung panahon lang ng mga 1970s lang naging bansa yan Singapore na yan. Si Lee Kuan Yew ang namuno dyan. Kamay na bakal din ang ginamit niya. Kaya sabi ko nga kamay na bakal. Kailangan gamitan din ng Pinoy ng kamay na bakal. Dahil yung kung na yan, kung noong 1970s lang naging bansa yung Singapore, paano sila nagkaroon ng treasury note, treasury bond, o US debt, o treasury note? Di yan putang inang magnanakaw na Marcos, yan nagbigay. Dahil nga dyan nakalagak yung mga treasury note na ikinukuan para mapunta sa Malaysia. Kasi yan Saba na yan, wag na ninyong ipagpilitan. Yan Saba mapupunta sa Pilipinas. Yang sa Singapore nakalagak yung mga treasury note na ikinuha ni Marcos sa UBS. Pero ang kanyan, hindi treasury note talaga ang nakalagak dun sa UBS o rates. Kailangan mabuksan mo muna yung UBS storage para mapunta dito sa Singapore. Pero yung Singapore na yan, nandyan ang mga nakalagak na treasury note na ang kita niya mapupunta sa 1 MDB, 1 Malaysian Development Berhad. Pero ang kanyan, 1 Maharlikan Bank, International Bank. Yan ang nila. Yan ang gagamitin naman nila doon sa Gisayon. Sana hindi naman pwede yan na igalaw yan. Dahil wala akong perma. Yan ang sinasabi ko. Hindi nila. Kaya nga yan. Kaya si Marcos, nung bandang huli, sinabihan ko siya na kung paano mo ginawaan ng kanyang kaibigan ko, ng Black Magic, ganyan ang mangyayari sa iyo, kako. Isusumpa kita na magpapakantot ka sa puwet, kako. Hindi ba? Pinagtatakpan nila yan. Kaya yung mga lumalabas na kwan, kung hindi ba kabastusan yon? Presidente,
pinagsasabihan mo na ganyan, minumura mo, pinagsasabihan mo ng napakasamang kunayan na sumpa. Pero bakit hindi ninyo ako galawin? Yan ang sinasabi ko sa inyo dahil totoo yan. Kako, totoo yan. Kaya hindi makalabas sa pit niya yung tae niya dahil may nakasaksak na titi doon. Maaring pinutol ninyo yung titi pero hindi na makakalabas yung titi. Nakalak na yun. Ang ina mo ka. Ngayon, ano nangyayari sa China? Oh, nawawala na ng tubig. Bumababaw na yung Tres Dam. Oh, yung kaya namumroblema si Siping eh. Kaya yan, putang ina, pag upo ni Sara dito, ganun ang gagawin niya. Papupuntahin na niya si Siping dito. Pero yung drama, yung yung number 2 niya, yung suwa. Yung number 2 niya na kwan, kababata niya yun eh. Yung palabas lang yun. Pero maraming magsasakripisyo. Kaya nga sabi ko, bandang huli, magiging closed door policy uli yan China na yan. Dahil itong inaabatan ko, ang inaabatan ko ngayon, yung pagpunta ni Siping dito. Dahil oras na mumupo si Sara, sigurado yan, pupunta ng Siping dito pagkatapos gagawin na nilang province of China ang Pilipinas. Ay putang ina mga Duterte na yan. Oh. Pagkatapos sasabihin na ninyo, makakalaya na. Paano makakalaya si Duterte? Ako nagreklamo. Oh. Ako nagpahuhuli sa kanya. Alam nila yung galit ko. Kaya, yung ICC na yan, alanganin din yan. Dahil ako nga, sabi ko, mas kilala ako sa ibang bansa kaysa dito. O ano ngayon nangyayari kay Trump? O, kasi lahat ng diktador, talagang ibabagsak na eh. Kaya yan din ang kinakatakutan ni Siping, mababaliwala yung kwan nila. Dahil nga doon sa lahat ng ibinayad sa kanila ng US, puro fiat money yan. Wala nang halaga yan. Basta na-imprenta ng 1975 onward, wala nang kwenta yan. Kaya malaki pa rin ang utang ng mga China sa atin. Nakinabang na sila. Yan ang kinakatakutan ni Siping. Kaya gumawa sila ng paraan na kung wari, kukunin si Siping. Pero yan, tatakbo si Siping dito sa Pilipinas at aalagaan ng mga Duterte yan. Tapos itong mga senador, na siyam yata yan eh, mga senador na maka-pro-China. Oh, winawalang yan na tayo, pinayaman ni Marcos yung China, pagkatapos tayo naman ay kwan. Oh, kung wari si Marcos kalaban ng China, oh, para pag nandito na pagtatanggol din niya si Marcos, mga Marcos. Wala nang katuturan ng mga pinaggagawa itong mga putang ng mga politiko na ito. Kaya nga sabi ko, hanggat nandyan yung mga politiko, walang bubuksan. O, di maski na maghirap tayo. Dahil, yung ang sinabi ko, pag inabot ng 60, o kulang lang ng 60, yung halaga ng $1 sa peso, nasa hyperinflation na tayo. Ngayon, dahil sa umaabot ng 60, nasa kwan na tayo. Itong February na ito, abot na ng 60 yan. Nasa recession na tayo. Hindi na niya pwedeng gamitin yung mga polymer na yan. Dahil yung mga polymer na yan ang rineklamo ko sa IMF. Dahil ako talaga ang kinikilala ng IMF. O, ano pa bang kwan mo? Putang ina nyo. Pinaggagagulang tayo ng mga Marcos. O, ngayon, mararamdaman na natin ang hirap. Hanggat hindi ko binubuksan niya, mararamdaman ng Pilipinas ang hirap. Mararamdaman ng buong mundo ang kahirapan. Dahil yung existing na lang na dollar na mula sa kwan, ang pwede nilang gamitin ng Amerika. At pag linabas ko yan, di kukunin ko lahat yung pera nila, di bagsak ang ekonomiya nila, o mamumulobe ang Amerika. Kaya yan ang kinakatakutan nilang mangyari. Oh.
O, asan ngayon yung pinangako mo trap na 2,000 kada senior citizen mula 1962 onward? Ay, tatanggap ng 2,000. Ipinapangako mo, hindi naman iyo. O, kaya alam ko, gumagalaw ng patriot. Dahil yan, pababagsakin na lahat ng mga diktador sa buong mundo. Kaya takot na si Siping. O, kaya yung maski na yung kanyang number 2, wala akong tiwala dyan dahil kasabwat din yan. Kurap talaga yan. Yan dalawa na yan. Dahil sila nagmunini. Yung pamilya ni Siping. O, kaya nga ikinuha nila. Hinold nila yung pamilya ni yung number 2 na yan. Yung suwaya tayo. O, para ma-control nila na hindi magsasabi ng patiwalian na ginawa ni Siping at yung number 2 niya. Lahat na elders na general ay puro mga kurap yan. Mula nung namatay si Marcos yung mga ginto na yan, pinagkuanan na nila O, saan galing yung ginto na yan? Di doon sa 1932, noon dinala ng Hapon sa Germany. At ang patutuon niyan, na talagang may dinala dahil yung mga baril ng mga ng mga Hapon, na mga opisyal, ay yung pistol nila ay German Lager. At doon din sila kumuha ng technological transfer, yung paggawa ng barko, paggawa ng eroplano, paggawa ng submarine, doon nila lahat kinwan. Kaya lang nag-apura sila. Dahil yan, ikinwan yan. Kaya yung World War number 2 ay isang kwan lang yan. Isang palabas lang yan. Upang hindi mahalata. Kaya kailangan patayin din yung mga Hudyo, yung Holocaust. Para hindi rin mahalata na kasabwat itong si pangalan itong putang ng mga kwan na ito, Rothschild. Ganyan ang ginagawa nila. Kaya napakahirap itong nangyayari sa bansa natin. O, ngayon, hindi ako kikilos hanggat nandyan ang mga politiko na yan. Walang bubuksan. At yung mga ibang bansa, nakikiramdam yan sa atin. Bakit sila nakikiramdam? Dahil ang sabi ko, wawalain ko ang utang para magkaroon lang ng kapayapaan. O, hindi ba napakaganda? 1926, baka itong kwan na ito lalabas na. Pero kung ayaw ninyo, ayaw ko rin buksan yan. Ano sa akin? O, maghirap kayo. O, inflation, di pare-parehas naman tayo maghihirap O, ano ba? O, ako sanay sa hirap. O, sabi ko nga, naranasan kong tumira sa ilalim ng tulay. Naranasan kong pag bumabagyo, naghahanap ako ng kubo pag umalis yung may-ari. Doon ako tatakbo, makikisilong. Pero maski na umuulan pa, sa umaga, aalis na ako, baka mapagbintangan ako magnanakaw. Oh. Kaya nga sinasabi ko, napakahirap. Naranasan ko din na natulog sa mga pinagkwarihan. Ano pa ba ang naranasan ko na yung mga hirap na yan. Kaya kung naranasan ko na, kaya ko uli yung mga kahirapan na yan. Pero kayo, ewan ko lang. O, nasaan ngayon yung mga... Kaya nagkukumagkag sila ng mga ginto dito. Yan putang mga Marcos na yan. Salot yan. Yan mga Duterte yan. Salot yan mga traidor. Yan mga siyam na congressman niya, ay senador na yan. O, gusto sabi ni Rapi Tulfo, kailangan paalisin yung mga kwan. Ulol, putang ina mo, bakit hindi mo muna paalisin yung communication tower dyan nasa Camp Aguinaldo? Di ba sinabi mo, Tulfo? O, Senator Tulfo, na may communication tower dyan, inamin mo yun sa sinabi ko na may communication tower dyan. Yan ang ginagamit nilang pandaraya sa eleksyon. O, pagkatapos biglang bitaw ka na kagad.
Talagang itong putang ng buwan na ito eh. Akala nila hindi ko alam yung mga pinaggagawa nila niyan. Putang ina mga ninga. Kayong mga tulpo, mga ningas, kugon lang kayo. O, hindi ba yung kapatid mo? Naspo lang yan. Hindi yan naliligo, si Muntulpo. O, sabihin ko sa iyo ang totoo. Takot siya maligo. Pagkatapos, sinabi nung kan, bubuksan na daw yung oil dito, yung mga langis dito. Anong bubuksan? Walang langis na bubuksan dito. Walang langis na makukuha dito. Kundi puro mga deuterium yan ang makukuha dito. Pero kahit anong pag-drilling ng China dyan, hindi nila makukuha. Yan ang isang pinaglalawayan ng Amerika at China dahil gusto nila magkaroon sila ng share. Pero hindi ko rin bubuksan yan. Ano sa akin? Kung magbago ang klima, basta yan ang pinaninindigan ko. Yan ang bilin. Kaya natatawa na lang ako sa inyo. O, paano yan ngayon? Anong gagawin ninyo ngayon? Recession na tayo. Pataas ang bilihin. Sige, maniwala kayo sa mga Duterte at mga Marcos. Sige, anong pakialam ko? Bakit? Ako, may share ako dyan. Kaya kinukontak na yan. Kaya nagpunta yung World Bank dito dahil para kausapin ako, hindi si Marcos. Putang ina Marcos na yan. Walang kwan yan. Parang asong tumutuwad. Babaeng asong tumutuwad. Kaya sabi nung babae, ang kwan. O ayun, babaeng tumutuwad. Parang babaeng tumutuwad si Marcos. Putang ina niya. Papakantot sa putang ina niya. Maski na putulin yung titi nyo, nakalak na yun, hindi na kwan yan. Oras na inoperahan nila yan, patay yan. Sabihin ko sa inyo totoo. Kaya yan, malala na ang sakit niyan. Sabihin, may sisabito ka. Magkakaroon ba ng tigyawat yung bituka? Oo, siguro, umabot doon yung dulo ng titi, kaya ganun. Nagkaroon ng kwan, ng sis, tagyawat. Yun ang minahal niya, yung titi na yun. Putang na niya. Talagang babastusin ko yung mga yan. Dahil sila nagpahirap sa ng bayan. Kaya yung China, malaking utang yan. Yan ang kwan nila. Pinakinabangan na nila, magkatapos wawalang yayin pa tayo. Saan ka naman? Pagkatapos sasabihin, hindi aalis lang kami kung kwan. Pero yung communication tower, kailangan tulpo. Putang ina mo tulpo ka. Paalisin mo din yung kwan, pero hindi nyo magawa. Putang dahil nga pinakikinabangan ninyo sa mga eleksyon yan. Putang ina nyo, talaga. Tignan ko lang ang galing ngayon ng Pilipino. Yung mga nagtatanggol kay Marcos, sige, pagtanggol ninyo. Tatanggol kay Duterte, sige. Kaya nga tahimik si Sara eh. Dahil yung salita ko noon, ikaw putang ina mo kung Duterte ka. Marami kang pinapatay na walang salang dugo. Yung palit ulo. Pagkatapos, yabang-yabang mo noon. Yung kaprasong kwan. Sabi mo, yung kwan ng ongklos. Yung desisyon ng ongklos, isang kaprasong papilangit, tinapon ng ganon. Kaya yan ang nangyayari ngayon. Problemado na tayong lahat. Bakit? Nakakatakot na yun. Ganun na. Ay, ano yung sinasabi ko? Yan na, ang sumpa na sa inyo na. Kaya si Sara tahimik, natatakot din siya. Wala namang umaalulong dito sa paligid ko. Umaalulong na. Ayan na ang sumpa sa inyo mga politikong mga magnanakaw. Mga multo na kayo. Nawala na. Mga multo na kayo. Putang ina, mga ghost project. Kaya, gano'n na dahil mga ghost project.
Marami kayong ghost project na ginawa, magkapera lang kayo. Pero walang silbi ang mga pera na yan. Puta yan, puro mga piyat yan. Magkuka na tayo ng Great Reset. May kausap na ako, yung espiritu ng Buddha, nakukuhan ko, nagkakaroon na kami ng koneksyon. Kaya nga, putang ina nyo, tignan ko lang ang galing nyo. Kaya ngayon, maalulong dahil yung ghost project na nga eh. Minumulto na kayo. Putang ina yung mga politiko kayo. Nakakatakot na yan. Putang ina. O ano kumar? Putang ina ka. Tignan ko lang ang mga galing ninyo. Sige na nga. Putang ina. Nagsawa na ako sa inyo. Mga putang ina yung mga politiko kayo.